Ay narito po kami upang kapanay ng isa sa tumatakbo bilang kongresista ng 3rd District ng Laguna, si Ma'am Celia Conducto Lopez. Ma'am, may karanasan na po ba kayo sa politika? Kung karanasan, napakalaki na sapagkat noong 1983 ay ako ay ipinundar ko o itinatag ko dito yung PDP Laban. Ang tawag nga pa nga sa amin noon ay Pada-Pada Party because this was the time na may martial law. So, under the PDP Laban, I was elected up to now the provincial chairman ng Laguna. So, literally and figuratively, ako ay pumasok sa politika noong 1983, which is like 30 years ago. Bakit po ninyo naisipang tumakbo bilang congressman? Magandang tanong yan, no? Kasi para sa kaalaman ng lahat, noong 2008, May 2008, ay kami pinatawag lahat ni at that time, Mayor Jejo Marbinay at yung lahat ng PDP laban ng buong Luzon, and parang ni-revitalize namin yung partido in preparation for his running as president. In 2008, ang plano was to run as president. And ako'y nagpaalam sa aking ina at sa aking mga anak na kung matutuloy ang laban ng Jojo Binay, ako ay full-time until 2010 will campaign for him because I believe that he will be the best president of the Republic of the Philippines. So ako'y naatasan na maging campaign manager for South Luzon ng PDP Laban. So ang hawak ko ay from San Pedro, Laguna up to Matnog, Sorsogon. So Region 4A, 4B, and Region 5, the Bicol region. And doon sa aming lahat ng pagpupulo na ginagawa, whether yan ay 50 tao o 1,000 tao, lagi ko napapakinggan ang battle cry niya, which is gawin natin ang Pilipinas na parang Makati. Sino nga ayaw sa Makati? Ano sabi nga nila, from womb to tomb, nasa sinapupunan pa lang ang bata, inaalagaan lang ng Estado. Libre ang prenatal care, libre ang panganganak, libre ang postnatal, pagpasok ng bata from kindergarten up to college ay libre. Ang ratio ng computer is 1-on-1 sa mga estudyante. I think they start them, hindi ko alam kung grade 4 may computer. No, baka earlier, baka ngayon grade 1. Ang libro nila, they change their textbooks every year. Ang senior citizen, every year meron silang tinatanggap na 2,000 every 6 months. May birthday cake sila. They can watch TV every day. Mula pagbukas ng sinihan hanggang matapos, yung iba ginagawang tulugan ng sinihan, libre lahat yun. Pero hindi yun ang maiting at hindi yun ang you admire them, ano? Yung pag nagkasakit, ang matanda, ang senior citizen. Kasi alam nyo naman ang senior citizen, wala na yung work eh. So, wala nang kita yung mga yan, except kung may pension, may pension. Pero, the moment na ikaw ay senior citizen, masyado ang kanilang alaga. Ang iyong check-up, ang iyong pagpapagamot, ang iyong hospitalization, ang opera sa iyo, ang gamot mo, libre. Sino nga ayaw ng ganung sistema, di ba? So, nung makinig ko yan, sabi ko, kailangan yung dream o vision ng isang Jojo Binay para magkaroon ng katuparan, kailangan niya ang mga kaalyansa sa Kongreso. So, he will run for president ng 2016. Ngayon pa lang, we are preparing maraming PDP laban at una candidates who are preparing
for him to be the president so that yung lahat ng kanyang gusto o plano sa Pilipinas ay magkaroon ng katuparan. And that is the reason kung bakit ako ay sa Congress tatakbo. Ma'am, bilang isang kandidato po na kongresista, alam naman po natin tatlo po kayo naglalaban-laban. Mga bigatin po yung mga pangalan. Nakalaban. Ano kaya, bigatin kaya sa weight? Ako sa weight, talo ko sila. Ma'am, ano po, yung sa popularity Bigatin. po ng pangalan, kagaya po ni Ivy Arago, kasi po siya po yung Nakaupo sa ngayon na nakaupo na ating congressman sa 3rd District. Tapos si Sol Aragones po na dating reporter. Okay. Ano po yung mga hakbang na ginagawa niyo para makilala kayo sa 3rd District? Okay. Ganito yun, no? Kung pondo ang pag-uusapan nung nakaupo, hindi ko yung kayang tapatan. Kasi pondo yan ng gobyerno. Kaya nga pag may nakikita ko doon, here lives the scholar of so and so. Excuse me, hindi scholar yun ng mga nakaupong opisyales. Sila ay scholar ng bayan. Sapagkat yun ay pera ng mga taxpayers. So, kayo mga estudyante, let's be very clear on that. Hindi yan scholar ng mga nakaupo. Yan ay scholar ng bayan. Scholar yan ng mga nagbabayad ng buwis. Number 2, hindi ko kayang tapatan yung popularidad ng ABS-CBN. No? Pero kayang-kaya kong tapatan pag ang pinag-usapan at ang labanan ay ang pagkatao. Kasi yan naman ang importante eh. Hindi yung ikay nakaupo, ikay popularidad, o ikaw ay nagtrabaho bilang broadcaster ng ABS-CBN. Kasi ang importante, sino ka? Ano nang nagawa mo? Ano ang gagawin mo? Kasi kung ang usapan lamang sa pagiging halal ng bayan, at serbisyo publiko ay popularidad, then I'm sorry to say, sa inyong mga kabataan, we are going downhill. Ang importante, ang dapat pag-usapan ay kakayanan. Anong kakayanan? May kakayanan ba itong tumakbo? Anong ibig sabihin? Meron ba siyang something between the ears? Hindi hangin, ha? Kasi ang pinag-uusapan dito, Kongreso, gagawa ng batas. Hindi dito pwede ang pakyut. Hindi ito entertainment world. Kung ano ang gagawin ng mga congressmen, yun ang mangyayari sa susunod na 3 taon ng inyong mga buhay. Number 2, ano ang motibo sa pagtakbo? Napaka-importante yan. Ano ang motibo mo? Ang aking mga katunggali, half my age. Young mothers. If you're a young mom, may sakit ang iyong anak, napasabay ng kailangan kayo ay may meeting sa Kongreso, ang pag-uusapan ninyo ay Sabah. Sinong uunahin mo? Yung anak mo na ang taas ng lagnat o a-attend ka ng iyong committee hearing about Sabah na po pwedeng maging dahilan ng World War III? O alin ang uunahin mo? Yan ay mga tanong na dapat pumapasok sa utak o kaisipan ng lahat ng boboto. Ang sabi nila, napaka-popular daw nitong isa kasi ang nagdadala sa kanya ay member of the third sex. Alam mo, maiingay ang mga yan. Ang question is, how capable ba yung tatlong tumatakbo? Dapat ang i-gauge mo ay capability. Number 3, yung motibo. Anong motibo mo kung bakit ka tatakbo? Diba? Kaya ka ba nandito para gumawa ng batas? O kaya ka nandito kasi kakaririn mo, gagawin mo itong hanap buhay? Pag tinanong mo sa akin, ano bang motibo ko? Tanong mo nga sa akin, kasi ikaw yung tatanong mo. Ano bang motibo mo, ma'am? Sige. Ano po ba yung mga motibo mo po? Okay. Number 1, love of country. That should be the first and foremost motive. Love of country. All the rest comes secondary. You have to have a passion for your country. Dapat mahal mo ang bansa mo. I'm sure, pag tinanong ko sa inyo at ibalik ko ang interview, each and every one sa inyo, ano bang mas importante at according to priority, how would you prioritize? And why? Country, God, family.
Di ba? Anong sa inyo? Ano sagot ninyo doon? O, test. Bala-bala naman ako ang teacher. Di ba? Most of us will answer God, family, and country. Di ba? But the answer is not. The answer is God, country, and family. Kahulinan pa ang sarili mo. Bakit? Lahat ngayon ng bansa sa buong mundo, merong isang Pilipina. At ang Pilipina, ang kanyang, pag binuksan mo ang dictionary, ano ang definition ng Filipina? Anong sagot ng dictionary? OFW, domestic helper. Not OFW, domestic helper. Kaya tayong lahat ng Pilipina, ang tingin sa ating lahat ng ibang lahi, tayo ay mga katulong. Why? Because yung nakaraang henerasyon, they did not take care of God and country. Sa kanila, prioritize pa yung family over God and country. Kaya ganito tayo ngayon. Kaya kayong mga nandito ng inyong mga magulang ay nagpapakahirap doon, huwag niyong sayangin. Kasi kaya marami ngayong hiwalay, kaya marami ngayong mga batang naliligaw ng landas because wala dito ang mga, usually, the mother. So, papaano ko lalabanan yung popularidad? Simpleng explanation. At ito, kung yung Jojo Binay ay merong comics, yung Celia Lopez may periodiko, at meron akong flyer na nandoon yung sino ako. Kasi dapat mapag-aralan yan. Hindi po pwedeng, ay kaya ako iboboto yan kasi popular. Hindi. Dapat pag-aralan. Importante yan. Ma'am, kung kayo po ang mananalo bilang congressman, ano po ang aasahan ng taong bayan sa inyo? Madami. At yun ang kailangan. Siyempre, ang isang congressman, ang trabaho niya ay gumawa ng batas. Pero napakadaming, sobrang dami na ng batas. Ang problema ay hindi mahirap at walang nag-i-implement. Anong implement? Hindi pinatutupad eh. Ang dami ng batas. So, ang isang plano ko is to have a research staff. Actually, meron na yan built-in legal research staff ng Congress. Is to review all the laws. Na yung pare-pareho, kung po pwede, isahin na lang. Imagine, pinag-aaralan niya mga law students, kagaya ng mga presidential decrees ni Marcos. Gano'n bang kadami pa doon ng viable o applicable pa sa ating sitwasyon? Kung hindi na, siguro we repeal, we amend, or we remove na, di ba? Kasi, parang iba ng sitwasyon 40 years ago. Maraming gano'n eh, no? Depende pa din yan sa legalities, of which, hindi naman ako abogado, so I will have legal advisors regarding this. Number 2, ang napansin ko kasi, ay ang napakagrabe ang problema ng kawalang pera ng mga mamamayan. Especially yung mga nagkakasakit na kaya kailangan manghingi sa iba't ibang tao o iba't ibang politiko, iba't ibang institusyon para sila ay ma-hospital o mapagaling. So, ang isa sa aking pag-aaralan namin kung ano ang charter ng PCSO at kasi ang PCSO lamang ang isang institusyon ng gobyerno na talagang napakalaki ang naitutulong sa mga may sakit, no? So, but it is very inconvenient, lalo na ang mga may sakit ay wala ng pera nga maipagamot, magbabiyahe pa. Kasi para makahingi ka ng tulong sa PCSO, sa buong Laguna, kailangan ikaw ay pumunta pa sa Calamba, sa kanilang opisina. So, ang isang gusto kong gawing batas, kung pwede, kasi hindi ko alam pa ang mga legalities, ay magkaroon lahat ng satellite offices ng PCSO ang mga ospital gobyerno. Para kung
yung tulong, doon na mismo sa ospital pupunta yung mga kamag-anak.